masisi sapagkat sa bilis ng pangyayari, mahal nila ang Pangulong Duterte sapagkat alam nila ang tanging kasalanan lang, kung matuturing nating kasalanan, ay yung kanyang naisip na paraan para iligtas ang kanyang bansa doon sa panganib na dulot ng droga na malala na nakita niya sa kanyang panahon. Sa kanyang maraming pagsasalita, sinabi niya, kailangan kong iligtas ang mga pamilya, ang mga mamamayan sa harap ng napakalaking panganib na yan. Ang kaligtasan nila, ang kanilang kapakanan, ang kanilang kinabukasan, ang katahimikan, ang kumpiyansa nila sa pamahalaan ay importante sa akin. Ito ang nalalaman kong paraan sapagkat alam ko na kapag hindi ko nasugpo ito na ang magiging daan kung paano babagsak ang atin. Yun ang kanyang pananaw ng panahon niya. Siya lamang ang merong karapatan na humusga ayon sa kanyang pagkakaintindi sa sitwasyon ng ating bansa. Wala tayong magagawa. Siya yung Pangulo. Yun ang patakaran na gusto niya. At sinasabi ko nga, wala naman tumutol. Wala naman nagdemanda sa kanya habang yung programa na yun ay sinakatuparan. Walang isamang ahensya ng gobyerno ang tumutol. Ang totoo niyan, binigyan pa ng budget ng ating pamahalaan yung programa na yun. Sapagkat hindi pwedeng walang budget yun. Yung mga taong kakasangkapain mo, yung itatayo mong mga rehabilitation centers na kung saan yung maraming sumuko na gumagamit ng droga ay kinakailangang alagaan din. Libo-libong mga tao. Lahat, pati mga counselors, kinakailangan niya. Ginamit niya lahat yun. Yun ba ang sasabihin mong crime against humanity? Ang isang elemento ng crime against humanity ay yung paraan is a widespread attack to the civilian population. Katulad ng ginagawa halimbawa ng Russia. It's a direct and widespread attack against the civilian population of Ukraine. Kaya nga merong warrant of arrest si Vladimir Putin. Meron bang isang mamamayan ng Russia na sumunod sa Interpol para arestuhin si Vladimir Putin? Ganon din, direct and widespread attack sa mamamayan ang ginawa ni Benjamin Netanyahu ng Israel. Meron ba kahit isang mamamayan ng Israel ang tumungod sa panawagan ng Interpol na arestuhin si Benjamin Netanyahu, presidente ng Israel? Tayo lang ang gumawa nito. Ang Pangulong Duterte walang inisip kung hindi ang kabutihan ng kanyang bansa. Ito ang paraan niya. Prerogative ng presidente yun. Kanya-kanyang pamamaraan kung paano niya nakikita, kung paano niya isasalba sa nakaambang panganib ang kanyang bansa. Walang makakatutol doon sapagkat yun ay discretion and prerogative ng isang presidente. Pagkatapos ngayon, ni isa walang bumangon na kaso laban sa kanya. Ngayon, ipagkakanulo ng mga Pilipino at sa ihahatulan, uusigin sa banyagang hukuman. Pagtatawaran tayo ng buong daigdig. Panatiliin natin ang kapayapaan. Alam kong nagsisikip ang dibdib. Kailangan nating magtulong-tulong alang-alang sa ating bansa. Let us stay together. And let us utilize our collective fortitude to help our country in this emerging crisis. Sabi ko, ako naniniwala na ma-overcome natin itong pinakamabigat na krisis na dinaraanan ng ating bansa. Kong, siguro bago matapos tong interview natin, ano ang huling mensahe mo sa ating mga kababayan? Alam kong tayo ay nasa emerging crisis. Ngunit huwag tayong magpapatalo. Iisa lang ang ating bansa. Ang Pilipino ay resilient. Ang Pilipino ay alam kong makalalagpas kahit gaano kahirap ang kanyang pinagdadaanan. Kailangan lang ay magtiwala tayo sa Panginoong Diyos. Lakas ng loob lang. Huwag tayong magpapatalo. Huwag panghihina ng loob. Darating ang panahon, ang katarungan pa rin ang mangingibabaw. Maraming salamat.